Not all who call on His holy name will find their way, will feel no shame. Only those who follow the truth within, obey the Father, that's where life begins. Oh, the loud voices, they lead astray, but Jesus is the truth, the only way. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Salvation is a gift, it's not of our hands, not by the works or binding demands. It's free for the lost, for the weary soul. Come to Jesus, let Him make you whole. If you thirst and hunger, just kneel down and pray. He's waiting there, don't let it slip away. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. In the light of love, leave the darkness behind. Not all who call on His holy name will find their way, will feel no shame. Only those who follow the truth within, obey the Father, that's where life begins. Oh, the loud voices, they lead astray, but Jesus is the truth, the only way. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Salvation is a gift, it's not of our hands, not by the works or binding demands. It's free for the lost, for the weary soul. Come to Jesus, let Him make you whole. If you thirst and hunger, just kneel down and pray. He's waiting there, don't let it slip away. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. In the light of love, leave the darkness behind. Ibibigay akong link mamaya. Magandang gabi po sa inyong lahat muli, mga kaibigan, mga patuloy na sumusubaybay, mga kaibigan namin dito sa Facebook.
live ng The Narrow Gate Ministry. Pastor Ramil, magandang gabi po. sa inyo. Gandang gabi, Pastor Derek. Yun. So, ngayon po, na gabi ng Martes, tayo po ay meron namang bagong tatalakayin, Pastor. Ito pa ay patungkol sa Victory Christian Fellowship. Mm. At ano po yung kanilang belief system, Pastor? And then, masasabi ba natin ang masasabi natin dito? Can we say na sila po ay nag-espouse ng maling katuruan o hindi naman? So, pag-aaralan po natin dito. So, okay, ang Victory Christian Fellowship no ay isang mega church dito sa Pilipinas. Pasok na siya sa mega church kasi it is claiming 10,000 plus attendees all over the Philippines. At sinasabi nila na noong 1984 pa nga ito nag-start, no? At ito'y sinimula ni Steve Murrell. At sinasabi nga nila na talagang they claim victory in Christ, kaya nga victory. At pag sinabing victory, Christian Fellowship, ito ay aligned sa Pentecostal Charismatic, NAR, New Age, Reformation, at Evangelicalism. They also adhere to the Statement of Faith of PCEC. At sila ay member church ng PCEC, Philippine Council of Evangelical Churches. The same naman din, no? The same with other Christian groups na aligned din sa PCEC. But not basically dahil gusto nila ang doctrine ng PCEC, no? At nag-stick lang sila sa parehong doctrines ng iba-ibang churches ng PCEC. May sariling doctrine ang BCF at may tatalakay natin yung kanilang tithing, teaching about tithing na gaya ng teaching ng Pentecostal churches na pag hindi ka nag-tithes ay hindi ka pagpapalain ng Diyos. No? At mamaya ipapakita tayo ng mga posts ng mga dating members na talagang naranasan nila kung paanong sila ay pinipiga ng VCF about tithing. At ngayon ay mayroong mga prophetic conferences, no? Na pinangungunahan ng isang VCF pastor niya si Bishop Manny Carlos. Actually, nakikita ko rin ito sa pag nagsasama-sama po yung mga bishop ng PCEC, Pastor. Nakakasama niya yung dating bishop ng APCO. So, si Bishop Manny Carlos. Oo. Siya ay nagkakandak siya ng prayer and prophetic intercession training. Yan. So, basically, no, pagka naniniwala ka sa prophecy, you're not only a Pentecostal believer na continuationist, but you are also New Apostolic Reformation believer. Kaya ang charismatic dari. Kasi ang charismatic lang din ang naniniwala doon sa pagbabalik ng mga prophets. Kaya nga itinuturing ng VCF in one of their posts na meron silang tinatawag na resident prophetess at yun ay si Jane Hammond. Si Jane Hammond. Pagtingin mo yung mga video si Jane Hammond, talagang puro propeta, puro propesiya ang laman ng kanyang mga videos ni Jane Hammond. Talagang tinanggap nila ng buong ni Jane Hammond. Yung Hammond talaga. Yung Hammond kasi siyempre challenge. They like challenges. At hindi nakakapagtaka kasi si Steve Murrell ay na siyang founder, no? Siyang founder ng Victory Christian Fellowship. Ay siya rin yung president ng Every Nation Churches and Ministries. Na ito ay worldwide organization na nagtatatag ng mga churches sa mga campuses. Yun ang kanilang kumbaga ay major ministry, no? At siya rin ang director ng Real Life Foundation. At isang organisasyon na naglalayong tumulong sa mga mahihirap daw sa Pilipinas. At yung local church niya sa Tennessee, sa USA. Yun ang kanilang local church. Doon siya galing. Bethel, Franklin. Bethel Church din. Kaya nga. Yun ang problema. So, pag sinabi mong Bethel, alam mo na. Yan yung mga bumubuhay di umano ng patay o nag-aangkin na kayang bumuhay di umano dahil hindi naman talaga nakabuhay ng patay. Ba? Yun ang kanyang local church, Bethel.
At sa kanyang sariling blog, yan nga sa kanyang blog, no, inilarawan niya ang kanyang sarili as a missionary by accident. May accident lang ba? By accident. Mayroon siyang Pwede ba? sariling description na siya ay aksidente lang naging missionary. Parang accidenting. And he is a reluctant leader. Nag-aatubili na leader, no? At ang mga isinulat niyang libro, isa sa mga isinulat niya ay yung The Wiki Church. Oh. 'Di ba kung may Wikipedia, mayroon ding Wiki Church. Kaya daw hindi umuunlad daw kasi ang mga churches dahil very formal. 'Yun ang gist nung kanyang libro. Kaya nga kailangan daw parang wiki, parang Wikipedia na pwedeng mag-contribute lahat. Parang informal lang ano. Oo, informal. Kasi daw nga, kaya hindi daw sumisikat yung ibang website dahil nga parang mayroong mayroong tinatawag na copyright, copyright issues. Wiki mo, Pastor, pwede mo siyang i-edit eh. Ang wiki kasi, may sinabi ka tungkol sa akin, nangi ka ng permission doon sa admin ng wiki, pwede naman ko rin baguhin. Hihingi rin uli ako ng permission doon. Diba? So, kaya ang nangyayari is yung Wiki Church ay dapat daw lahat ay pwedeng umambag. Diba? So, kahit na sino. So, wala daw dapat iisa lang na contributor na maganda namang maganda naman sa pandinig at saka yung konsepto. Lamang pag ganoon, di walang authority ng teaching kasi pwede rin naman ako palang mag-teach ng kahit anong gusto ko rin. And well, in fact, maraming VCF pastor at may isa akong kaibigan na sa Cebu na dating pastor ng VCF na Reformed. At siya mismo ang nagsabi ng mga false teachings ng VCF. At actually ay may isinulat ako sa website ng God Questions about sino si Steve Murrell. At gaya ng article ko sa CCF, ay nag-earn din ako ng maraming patikos. Kasi ayaw nila na ipasulat kung ano ang kanilang statement of faith. Akin lang namang sinasabi kung ano yung kanilang sinusulat. So, galing din naman sa website nila. Ngayon, ito ay isa sa mga, mamaya natin ipakita yan. Isa yan sa mga complaints ng isang member na umalis na sa VCF. Yan. So, itinatag ang VCF noong 1984 nga, noong si Steve Murrell at kanyang asawang si Deborah ay pumunta sa Pilipinas para lang sana sa isang buwang misyon o pagmimisyon. At nakapagtatag sila ng isang iglesia, yung Victory Manila. Sa U-Belt ba? Sa U-Belt, dyan sa Manila mismo, campuses. Pero ngayon ay nasa 15 lokasyon na ngayon sa Manila siya. At nakapagtatag na ng mga churches sa 60 cities sa Philippines and all over the world, 20 countries sa buong mundo. Parang tawag nila doon sa mga churches ay yung Victory ay multi-site. Multi-site Hindi churches. siya Kaya nga wiki. Wiki talaga. Wiki church. Kaya pala ganun. Hindi siya outreach, hindi ganun. Pwede kahit sino. So, pwedeng mag-ambag ka ng iyong contribution as a member at pwede kang mag-apply na worker ng church. So, kahit wala silang very strict na na requirements. Kahit nga mga professionals na businessmen, kung gusto nilang magpastor, so dumalo lang sa mga seminars, ganun. So, ang problema ay yung lack of theological training. Ang nangyayari ay nagkakaroon ng mga maling katuruan na hindi na nasasala. Yun po ang danger. Kaya nga ang kanilang statement of faith ay amalgamation o halo-halo. Halo-halong tinatawag na Pentecostal, Evangelical, Charismatic. Kaya Evangeli-Penti-Charismatic. Evangeli-Penti-Charismatic. Sumasama sa PCEC, naniniwala din sa Trinity, sa infallibility ng Scriptures, yung humanity and deity of Christ, salvation by grace. Pero naniniwala din sila sa baptism of the Holy Spirit.
at sa speaking in tongues. So may katangian sila ng evangelical, naniniwala sa sa infallibility of the scriptures saka sa Trinity, pero may katangian din sila ng Pentecostal. At may katangian din ng charismatic kasi nga may apostleship. Kaya ito ay kumbaga Frankenstein, a Frankenstein church. Bagay naman sa Wiki Church kasi nga ang Wiki is kahit sino pwede, di Frankenstein din nga. Pinagkabit-kabit na lang kahit ano. No, at ayon sa kanilang statement of faith ay all believers must desire and experience baptism of the Holy Spirit. Wow. So kailangan 'yon sa isang tunay na believer. Kung tunay ka, dapat mangyari sa iyo yung Acts chapter 2. So at makapagsalita ka ng ibang wika, no? At least sa buong buhay mo ay may yugto ka ng panahon na ikaw ay nagsalita. At ang bawat Kristiyano ay dapat makaranas na siya ay mabautismuhan sa Espiritu. Yan. Kabilang ang prophecy, dapat ay tayo matuto na mag-prophecy. Kaya meron silang seminar on how to prophesy. Prophetic training. Prophetic training. Yan. Yung kay Bishop Manny Carlos. Yan. Yan ang isa sa mga leaders ng session. Isa pa, yung isang picture talaga, nagtuturo na siya din. So, open to prayer ministers of Central and Logan? Logan man. What Logan? And for those who wish to join our intercession teams. Logan. May Logan sila. Central and kasi sa ibang bansa yan. Brisbane. Ibig sabihin, yan ay lugar doon. So, Every Nation kasi din ang church nila sa US. Every Nation. Kasi ang VCF ay Every Nation sa ibang bansa. Iba lang ang name doon. Pero the same VCF din. At nung siya interviewin sa isang panayam, sa 700 Club sa CBN, sinabi ni Murrell na kung ang bawat mananampalataya, hindi lamang ang mga swelduhan daw ng mga leaders ay lumalawak sa ministry, ang church ay magiging isang wiki church. At ang isang wiki church ay ang modelo ng iglesia sa Book of Acts. At yun daw ang dahilan kung bakit daw lumago ang VCF, dahil sila ay isang wiki church. Ang bawat isa daw ay sangkot bilang mga disciples na nagdi-disciple din, kahit hindi qualified. Kahit hindi daw qualified. Kaya sa kanya wala daw naman tinawag ang Diyos na qualified. But He calls the unqualified. And then He qualified the called. Kino-qualified pa rin. Tinitrain pa rin. Kaya nga. Kaya dapat daw ay yakapin ng bawat church yung kanyang ginawa. At magkaroon ng isang open relation and good treatment sa mga tagalabas. So, kailangan natin na hindi dapat daw na discourage ang mga attendees, na pagaling sa labas, kailangan natin silang yung seeker friendly. Kaya kita mo sa mga services nila, artista ang mga leaders, ang mga song leaders. Ang alam ko, kung if I'm not mistaken, si IBCF, si Yeng Constantino. BCF, pastor. At yun ang ginagawa nilang pangganyak. So pagka may mga concert, so Yeng Constantino ang ginagawa nilang worship leader, singer sa kanilang mga informal na mga gatherings. At doon sila nag-start. Kaya nga maraming dumadalo sa VCF dahil nga maraming artista din doon, no? Dati, I believe si Gary Valenciano din, no? Ay naging active din sa VCF. I don't know now kung ganun pa rin, no? Ngayon si JRM na yata, no? JIL. JIL na si Gary V. So kasi hindi naman ako nagpa-follow, so kaya hindi ko alam kung saan sila. Hindi ako nagpa-follow sa mga artista kasi karaniwan pag artista, nakakaganyak talaga ng mga unbelievers. Ang problema, naroon lang sila for the sake of yung fame, popularity noong song leader. Kaya as much as possible,
sa mga churches na talagang biblical ay iniiwasan nila na yung gagawin nilang song leader ay dahil lang sa sikat, pwede na agad. Kailangan na muna na magtaglay yung leader, kahit worship leader ng mga katangian ng isang tunay na mananampalataya. At nang hindi siya maging cause din ng pag-stumble ng mga attendees, no? Kasi kaya karamihan, no, mahilig sa artista, yung mga churches, nung si Manny Pacquiao ay naging unang uma-attend sa Christian, so ang daming mga nakisakay. Tapos si Arnel Ignacio, ang daming nakisakay. Christian na daw, dumadalo, nabautisbuhan na daw. Nung biglang nag-asawa si Arnel Ignacio ng lalaki, nagayawan. So, yun ang problema sa pagiging fame-oriented ng churches na parang akala nakakadagdag doon sa bisa noong evangelism, yung fame noong nagpipreach o nung Kristiyano na nasa unahan. Saka pastor na-mention mo yung seekers friendly. Tama ba? Seeker friendly services. Yan, ganyan. Several years ago, para may mga nakita rin ako na para lang sila ay maka-attract ng mga unbeliever, ng mga nasa labas. Doon sa worship proper mismo nila, mayroong nag-play ng about ang tema nila Star Wars. Yung nag-iispadahan doon, may ilaw pa yung espada. Parang yung mga character ng Star Wars. Hindi ko sure kung ito ay sa BCA, hindi ko sinasabi. Pero ito ay related at may kaugnay, connected ito doon sa ganong church. Ang gumagawa niyan, of course, ay yung Hillsong. Meron pa nga sila ng mga costume ng demonyo, costume ng anghel, tapos yung nag-iispadahan. Dito mo nakita dito po sa Pilipinas. Kasi at least, kahit papaano, yung ating ministry ay nakukuhaan ng idea ng mga tunay na Kristiyano. Kahit na malayo sila, hindi naman natin sila kilala, pag nakakapanood ng The Narrow Gate, nagkakaroon sila ng comparison na oo nga, parang tayo ay nagiging masyadong worldly ng style sa ating pagsamba. So ang iba talaga ay nagigising at umaalis at nagtatayo ng sarili nila. Marami na ngayong mga splinter groups, yung mga iba-ibang mga Pentecostal churches. Although kahit hindi sila na-reform, pero at least ay nagkaroon sila ng discernment at hindi masyadong engaged na sila doon sa mga extra-biblical activities. Hindi na rin masyadong nag-i-invite ng agad-agad ng basta pastor ka, pag pumunta kang probinsya, mag-speak ka dito kahit di ka kilala, Basta pinapasok na lang ng mga false teachings. Madali kasi basta bisita ka, alam mo naman ang mga Pilipino ay yung may tinatawag tayong yung masyado tayong mapag-estima ng bisita. Hospitable. Yung masyadong hospitable. Kaya sabi nga ni Ed Lapis, yung kasalanan kasi ng mga taga Sodoma at Gomora ay lack of hospitability. Inhospitable daw, kaya daw yung mga anghel hindi daw nila tinrato na maayos, kaya daw nagalit ang Diyos. Yun. Wala sa context. Kaya daw pinaulanan na lang daw ng apoy. Grabe. Kasi nga daw ay bakit daw naman gaganunin mo ang bisita? Diba? So kaya yun daw ang kasalanan. So anyway, kaya ang mga churches ay sobrang walang sistema ng pagsusuri. Ayun nga yung tinatawag na seeker-friendly. Kailang friendly tayo sa kahit kanino. Well, paulit-ulit na po nating natatalakayan, Pastor, yung na yan, yung sistema na yan. Kapag carnal ang means mo para ma-attract yung mga tao, kailangan maintain mo talaga yung carnal means na yun para manatili rin sila sa church. Kaya ganyan po, marami po, Pastor, ang nanatili sa church. Kasi nga, friendly ka sa carnal, so seeker-friendly. Carnal yung nasisik mo, yung iyong na-attract. So, iyon ang i-maintain, yung carnal approach. Kasi pagka spiritual na yung approach, hindi na. Aalis na. So, parang sasabi mo, nakakahinayang naman kung pagkatapos nating mamuhunan sa mga ito, nanghihinayang ka tuloy na
baka umalis sila pagka tinuro mo na yung tunay na katuruan na sila'y dapat magsisi at dapat silang maglingkod sa Diyos. So, ang nangyayari ay iniiwas-iwasan na rin yung mga katotohanan sa mismong church. Dahil sa friendliness. May iba na ang turo. Oo. Kasi isi-shape mo na ngayon yung iyong sermon ayon sa need nung mga nakikinig na iyong ginawang kaibigan. Kaibigan mo na kasi, so hirap na nga yung baga salingin ang pride at kaibigan mo na. So mawalan ka ng kaibigan. Sabi nga ni Paul Washer, no, ang isang danger doon sa pag-share ay yung ginawa mong kaibigan eh. Oh, mahirap naman. Mahirap ka nang magsalita ng masakit na ito yung sinabi ng salita ng Diyos eh. Hindi ka dapat manatili na bakla eh. Ayun. Di ba? Hindi ka dapat na mag-exercise ng pagiging lesbian. Dapat na tumigil ka sa pakikipag-inom ng walang humpay at paglalasing, pagsisigarilyo. Paano po yung pastor lang? Malalim na yung pagiging magkaibigan, ano? Oo. I-consider mo na. Baka ito hindi na bumalik. So, yung sarili mo na ngayon, ang nangyayari, ang hadlang sa Ebanghelyo, yung sarili mo na rin. Dahil ayaw mo na rin masaktan kapag nawala siya. So, instead ng isipin mo ay ang masasaktan ay ang puso ng Panginoong Jesucristo, yung puso mo na. Kasi nga, ikaw na yung namuhunan para sa taong ito. Sisira. Nag-compose ka pa ng mga kantang hindi masasaling yung yung religion. Parang mga kanta mo puro feel good songs, positive, humanistic yung laman, tapos very emotional, romantic. Pagkatapos bigla mo ngayong papupuntahin sa isang service na ang kanta ay ang laman ay yung pagpupuri sa Diyos. Na hindi niya iyon tiyak na magugustuhan. Kasi nga, ang gusto ng tao, yung sarili niya yung purihin eh. Tapos dadalhin mo ngayon sa isang church service na hindi na seeker-friendly. Kaya nananatili, dito muna sila sa worship na ito. Wag mo na silang dalhin dito sa Malalaguna. Yun. Kasi di ba? Nagkaroon na ng division doon ang pastor dito yung ito muna kasi hindi siya masyadong oriented pa sa Christianity yung pastor. So mga bago ito na pasikat pa ito, dito lang muna siya. Sinusort parang may sorting, no? Parang yung bang factory na dumadaan mo na sa bibilug-bilugin mo na to. Para pagdating doon sa dulo, kumbaga refine na siya. Ang problema, paano ma-refine kung yun nga, hindi mo babaguhin yung molde. At ang mangyayari, ang molde mo na, hindi na Bible, kundi kung ano na yung kanyang gusto. Di ba? Yun ang dangerous. Yun ang danger sa hindi na pagtuturo ng katotohanan. So, ang nangyayari, na-shape na sila doon sa kung ano lang yung preliminary truths. Wala na yung mga deep truths ng scriptures. Huwag mong ituturo yung tungkol sa sanctification kasi mawawala na yan. Diba? Pag sa kabanalan na, ayaw na nilang magturo. Love lang doon ang gagaling yung salitang love lang. Basta masyado tayo daw dogmatic sa mga ganoon. Yun daw ay nakaka-divide yung mga doctrine na ganyan. Magstay lang tayo dun sa God loves you. Ang ganda nung muna. Oo, maganda nga naman po pakinggan pastor. Talagang lalo na kapag medyo emotionally yung tao driven, may mga kalungkutan siya, mahal pala ako ng Diyos. Ma-attract ka agad siya. God wants you rich, God wants you healthy. So, wag mong ituro na pinahintulutan din ng Diyos yan kasi aalis siya. Baka lumipat sa ibang church. Kasi nga, masyadong focus sa number. And then, bottom line, bakit kailangan marami? Kasi para mabuhay yung pastor. Dahil pag kukunti, walang support. So kung kukunti at walang support, yung pastor din, hindi siya makaka-move on sa kanyang gustong sa buhay. Kaya nga siya nagpastor para makinabang eh. Di ba? Kasi sa mga Pentecostal charismatic, ang pagpapastor ay source of income. Huwag nating ingatan na talagang ganun sila. Kaya nga, the more you give,
the more you receive. Totoo po. The more you give tithes, the more blessing. Higit pa sa tithes yung natatanggap ng pastor. Sabi doon, bubuksan niya ang durungawan ng langit at ibubuhos sa iyo ang masaganang pagpapala. Ulit-ulit yan kada service. Lighting ang service. Hindi natin sinasabing malang nagiging tunay na Christian sa mga Pentecostal. That's beside the point. Ang sinasabi po natin, may mga nagiging totoo ring Kristiyano galing sa BCF, CCF, kahit pa nga kay Kibuloy. Kasi hindi naman hadlang yung false teaching para ang Diyos ay hindi magamit yung ilang-ilang truths na nasa mga naka-embed doon sa scriptures na binabanggit. Kasi embedded kasi yung truth eh. So kahit na false teacher ang nagtuturo, babanggitin ngayon ng isang verse, embedded doon yung katotohanan na pwedeng gamitin ng banal na espiritu to regenerate the sinner and call the elect from darkness. Kasi yun ang hindi alam ng iba yung ibig sabihin ng iglesia eh. Pag sinabing iglesia, hindi yan religion. Ang salitang iglesia ay hango sa dalawang salitang Grego na ek at kaleis. Na ang ibig sabihin ng ek, out of, yung kaleis, to call or call. So ek kaleis, pag pinagdugtong, nagiging iglesia. Yung iglesia. Pagka yung binuo yun, ang iglesia ay mga tinawag mula sa isang lugar, patungo sa isang lugar. Ibinukod sila. So sila'y tinawag ng Diyos out of, mula sa kadiliman, patungo sa liwanag. Kasi yun ang nangyari. Sila ay ginawang bagong nilalang. Sila ay tinawag mula sa makasalanang pamumuhay, patungo sa kaliwanagan at sa kabanalan. At bagamat sila'y patuloy pa rin na nag-struggle sa mundo at sa kasalanan, sa laman, pero sila'y patuloy na binabago ng Diyos araw-araw. Kaya ang salitang eklesia mismo ay hindi relihiyon. Kaya lang yun ginawa na ng iba na grupo o denominasyon at sinabing kami na lang ang totoo. We are not claiming that we are the ones who possess the truth. Na we only have the truth, na tayo ay mayroong manipulation ng truth. Wala. Ang truth ay nasa Diyos at nasa scriptures. Lamang ay mas, ang tawag sa atin ay, mas kunti ang lies. We have more truths than Pentecostal, Charismatic, and other evangelicals. Kasi, meron tayong tinatawag na, statement na we believe in the scripture alone. Alone, walang halo, walang dagdag. Kaya pag mayroon ng mga emosyon na biglang may magsasalita na galing sa emosyon niya, nadidiscern natin na mayroon tayong statement of faith na sola scriptura lang. Bakit yung sinasabi niya mukhang ayon na lang sa kanyang sariling pakiramdam? Maganda nga at parang biblical, pero pag sinuri mo, kaya kumbaga meron tayong salaan Kaya yun lang ang pagkakaiba, no? Na malaking pagkakaiba ng mga Reformed Evangelicals, Reformed Christians doon sa mga typical na Pentecostal, Charismatic, at saka typical na Evangelical, at saka Baptist. Ang kanila yung tradition lang. Tradition, yung kanilang nakaugalian na bilang denominasyon, gaya ng mga Baptist, kami lang ang bisita sa lang, kami lang ang bride, kayo ay bisita lang. So kaya doon nila sinasala sa ganun na bautismo lang namin ang tama. Sa atin hindi, kasulatan lang ang tagasala, hindi yung tradisyon o paniniwala ng religion nyo. Hindi emosyon. Yung iba naman, hindi ko feel hindi yan totoo. So, kasi God will not hurt my feelings because God loves me so much. He will not let me suffer. Yun ang sa Pentecostal, di ba? Theology na health and wealth. So, the desire of God for me is to live an abundant life. So, therefore, all teachings about sufferings are eliminated. Kaya selective lang yung mga kanilang mga paraan ng pagtuturo. Tayo kasi sola scriptura, kahit masakit yung katotohanan, totoo, yun ang ating ipapatupad. Kasi nga, mas mataas ang kasulatan sa lahat. Mas mataas kaysa tradisyon, mas mataas kaysa
otoridad ng tao, mas mataas kaysa sa leaders ng church, mas mataas sa mga creeds, mas mataas kaysa confessions, mas mataas kaysa doon sa mga nakaugalit na kasanayan na kultura ng isang iglesia. Kaya yun ang kaibahan. Kaya mas maraming katotohanan sa atin. At yun ang nagiging daan kaya tayo ayaw sa atin. Kasi, tika wait, hindi namin gusto yan eh. So kaya pag sinabing, ba't siya nagtuturong ganun? Ayaw namin yan eh. Hindi yung parang, totoo ba yan o hindi? So ang pamantayan nila, ayaw namin kasi hindi nga maganda sa pandinig. Kasi ano po yung spiritual things ay hindi talaga welcome yan. Carnal. Hindi welcome. Kaya nga mga BCF, pag sinabihan mo na magsuri naman kayo, wag na lang kayo basta sayaw ng sayaw. Ayaw nang makinig sa iyo yan. Wala naman. Kasi may mga galing sa isla kami, na mga member ng isang church namin doon. Na pag nasa Maynila, sa BCF, pa-picture-picture doon, na parang sikat kasi may artista sila doon. Ganyan. Para bang pagka ikaw sa BCF ka nag-church, parang mas angat ka kaysa sa iba. Samantalang ang dapat nasuriin ay hindi yung ganon na parang porke ba sikat at Amerikano ang pastor, diyan ka na mag-church. Ano ba ang dapat pamantaya mo sa pagpunta sa isang church? Yung tao ba? Yung lugar ba? Na kesyo, maliit lang yung church na yun. Ayaw mo kasi nga, feelings ang batayan eh. Hindi yung truth na, teka, okay lang ako tuligsain ng tao na ang church ko maliit. Pero totoo naman. O ang church ko, ang pastor ay hindi kilala, pero totoo naman. Diba? Nagtuturo naman siya ng katotohanan. Kaysa naman dun sa isa na artista nga. Pero kung ano-anong pinagsasabi na si Yahweh ay si Satanas, si Lucifer. Diba? Okay lang ba sa'yo? Hanggang ngayon, kahit kay Ed Lapis, mayroon pa rin nakikinig ng mga kilala ko na dati kong kilala na Christian sa ibang sa probinsya. No? Anak ng pastor ko dati, pag pupunta ng Maynila, instead na narito naman yung kapatid niya dati sa amin church. Hindi dapat pupunta sa amin, mag-church. Pupunta doon kay Ed Lapis. Okay, tamo. Kasi mas sikat yun eh. Sikat. Saka isa pa po dyan, pastor, siguro, sikat. Isa yung sikat, paunahin na yun. Sikat, kilala, may impluensya, tapos magandang church, malaki. Isa pa dun yung yun pa paniniwala ko, pastor, na niya kunin yung yung tama. Wag lang pakinggan kung ano yung mali. Yung tama lang kunin. Marahil isa po yun kaya okay lang sa kanila po na kahit na sinasabihan na, binibigyan na ng warning, ng babala ng pastor, pag kayo pumunta dyan, pinapakinggan naman po namin yung kung ano yung tama, yung mali ay hindi naman namin sinusunod. Kaya okay lang sa kanila. Isa yan sa mga reason. Mga very common na, parang kakain ka ng isda, kunin mo lang yung laman, tapon mo ang tinik. Pero pastor, tama ba yung ganung attitude ng isang Kristiyano? Problema doon ay kung maliit masyado yung tinik. Di makikita. Di ba? Nalulunok eh. Kasi very fine yung error eh. Tapos kahit napakaliit ng error, pag naipon yun, nagiging yun sa bituka. Hanggang sa magsusugat ka, hindi mo namamalayan, may nakatusok na pala sa bituka mo maliit. Kaya maliit na yun ang magiging problema minsan, kaya nagkakaroon ng swelling, tapos kakaroon ng cancer, sore, nagiging malaking problema. Cancer. So, hindi, yun, para bang ganito yun? Kung ganito naman kaya, uminom ka ng tubig, kaunti lang naman ang lasod. Okay lang naman yun. Kasi ang inyo kasing pamantayan ay yung yung solid eh. Hindi naman to solid tong Bible eh. It is spiritual. You cannot separate any material from what you hear. At saka lack of training ka naman. Paano man malalaman kung alin doon ang tinik? Yun nga. Hindi mo nga alam kung ano yung tama eh. But siguro kung ang nagsasabi noon ay expert sa theology. Like gaya sa iyo. Tapos dadalo ka halimbawa, dadalo ka sa victory para lang mag-observe. Wala akong problema. Di ba? Kasi attend muna ako doon, pastor. Magmaman ako, lugis pa ako doon. Kukunin ko lang yung laman. Sabi ko, okay lang.
Ang problema, itong mga nagsasabing ganito, ito yung namang walang kaalam-alam. Kahit nga yung mga basic teaching lang, yung salvation by grace, dispalinghado pa eh. Meron pa rin silang, paniniwala na may ambag sila eh. Tapos iyon ang nagsasabing, okay lang naman pastor, kasi akin lang pipiliin kung ano yung laman, yun lang ang aking ititik. Yung tinik itatapon ko. How can you distinguish between yung tinik at saka yung laman pag sa spiritual na ang usapan? You are lacking training. Di ba? Ito yung mga nag-isang taon sa Pentecostal pa nag-aaral. O di yun din lang ang iyong laman. Ang laman mo na tinuturing, kung narilan yung alam mong tama. Ay mali nga yung naituro sa iyo dati na eh. Subjective yun. Hindi pwede yun. Maliban na lang kung objective yung tao at talagang siya sanay na sa usapang theology. Member na ng Kape Theology. Nila Karinyo. Yung Kape Theology, pastor, nahihirapan pa siya lunok yung Calvinism eh. Yung Calvinism, hirap na hirap siyang malunok eh. Para hindi ko matanggap na may pinili na ang Diyos eh. I cannot worship that kind of God that chooses. Because He didn't choose me, I am the one who chose Him. Di ba? Puro tinik eh. Hindi matanggap na wala siyang naging anumang ambag eh. Kasi ang ambag ko doon, pinili ko rin siya eh. Kaya niya ako pinili sa totoo lang eh. Dahil pinili ko nga siya. Nakita niyang pipiliin ko siya, kaya niya ako pinili. May ambag talaga. Paano mo yun? Ma-distinguish? Paano ka makapagsabi? Usually naman na nagsasabi ng ganyan na akin lang itatapon yung tinik. Ay yun namang mga walang masyadong alam. Kaya nga nila nasasabi yun dahil wala nga silang alam eh. Kasi kung alam mo lang na lason ang maling katuruan at ito pwede itong lumason sa iyong buong theological system. And isang araw, hindi ka na makabalik. At doon ka na lang manatili sa mali. O di sa impyerno ka pala. Kasi it's very crucial eh. Yung teaching kasi is very crucial. This is what we call the main factor sa salvation eh. Yung may truth, tapos yung truth na yon ang ginamit ng Diyos. Ay kung ang naririnig mo ay hindi truth, emotional lang pala ang nagiging daan para ka maniwala. Hindi ang banal na Spirit. Because God the Spirit cannot use lies. And He is not in lies. Because He is holy. So therefore, if your belief is all lies, they are all lies, then that's not the Holy Spirit who explains to you. But probably psychology, yung mundo, yung pamantayan ng mundo, o sarili mong pananaw, o sarili mong flesh. Kasi ang salita ng Diyos, most of the time, lumalaban sa atin eh. Tama po. Sa ating sariling pananaw. Lumalaban talaga. Hindi talaga makakatakas ka sa ganung katotohanan. Parang tayo po ang lumalaban din. Tayo ang lumalaban. Tayo ang lumalaban sa Diyos. Paano ka makakatagpo ng katotohanan kung pag lumalaban na sa'yo, ayaw mo na? Oo. Sabi mo, ayaw ko niyan kasi hindi ko gusto eh. Parang masama sa pandinig. Akalain mo. So, yun pala po, Pastor, yung katangian ng discernment. Na kapag laban na sa yung flesh, ibig sabihin yun yung katotohanan. Dapat tanggapin yun. Malamang. Kasi our flesh is always fighting against the truth. Kaya pag may nararamdaman kang lumalaban ang flesh mo, malamang yun ang truth. Malamang. Kaya nga, si Charles Spurgeon nga ata nagsabi, sabi niya is, discernment is distinguishing, is knowing between what is right and what is seemingly right. Mahirap talaga ma-discern yun. Parang tama rin eh. Hindi yung discernment is knowing between what is right and what is wrong. Hindi yung discernment. That judgment yun eh. Pero discernment is knowing what is right and what is seemingly right. Mukhang tama rin. So, paano mo mali-discern ngayon yun? Kung hindi mo alam yung pinakang tama. Kaya marami po ang Ayun. Kaya that's the problem with, ang tawag dyan is easy believism. Easy believism. Basta ko na lang yung tinuro sa akin. Hindi na nagdi-discern. Kasi kung ano lang yun na lang. At saka feelings-oriented belief.
system. Pero pastor, ano yan eh? Di ba yung sabi dun sa Acts chapter 17, yung mga Berea 17 ba yun? Yung Berea. Ay, yung discernment talaga ay napakahalagang katangian ng isang tunay na Kristiyano. Kasi mga Bereans, nagsasaliksi talaga, discernment yung sinasabi niya. Yan lang. Kaya nga, so, mayroong mga comment. Maganda yung comment ni Mark Justin David. No? Tingnan natin. Parang dati siyang BCF. No, they don't coming from former leader in victory. They are not allowed to speak that will hurt their members. Pastor will be removed of their office if they preach something that will lead the attendees to no longer attend. They even forbid or don't allow no members to study theology. Yes, so this is coming from former leader, no? So nanggaling daw siya sa isang dating leader. Siya mismo yung former leader, sabi niya. Coming from former leader. So siya mismo pala yun, no? Si Brother Mark, thank you. Siya mismo ang nag-testify, and one of the pastors, former pastors of BCF in Cebu, Yes, na ngayon ay ano na siya, well-known author. Nagpastor-pastor din siya, pero lagi siyang nagsusupport dun sa mga sa mga pagka nakikipag-debate ako. Lagi siyang nandoon. Tapos pumunta na siya sa writing, at mas maganda kasi meron naman siyang tema na Christianity dun sa kanyang mga libro. Naintindihan ko siya kasi alam ko yung pinagdadaanan niya eh. So hindi siya, yung iba parang hindi siya sinusuportahan eh doon sa kanyang ginagawa. Kasi nag-resign siya as pastor and then concentrated in writing. He concentrated in writing. At maganda naman kasi nakaka-penetrate siya lalo sa mga mga young people na i-embed niya yung truths even doon sa plot na science fiction or makikita mo parang ang datingan Narnia. Yung Narnia kasi is kay C.S. Lewis. So naroon sa loob ng Narnia yung gospel truth. So at may meaning ang bawat karakter. No, at si Aslan yun yung si Christ doon sa kwento. Sa kanya naman is The Chronicles din siya eh. Meron siyang parang yun din yung kanyang tema. Ano ang books niya? Chronicles din. Yun. Kilala mo siya, si David Anthony Chan. Well, so hindi nga, sabi rin ni David, no, talagang hindi nga, dinidiscourage talaga yon. Yung ikaw ay makakasakit ng damdamin ng isang attendee. At hindi ka talaga i-encourage na mag-aral ng theology. Pero i-encourage kang dumalo sa prophetic conference. Ayun, yun ang totoo doon. The Kindred Chronicles, yun ang kanyang libro eh. Kindred Chronicles. May mga napakagaling niya sa pagtuturo. Si David Anthony Chan. Yan, The Kindred Chronicles. Binigyan niya ako ng yung original niya na signed, na sariling signature na tatlo siya na libro. Between Two Worlds. Between Two Worlds, The Kindred Chronicles. Galing. Meron din siyang sinulat na Tides of War, pero Kindred Chronicles din. May book 1, big book 2, science fiction, but may gospel sa loob, message. Talaga. Galing. Napakadalang nung kanyang mga original eh. Nasa akin yung dalawa niya. Yung sarili niya. Yun yung sabi niya, yun ang sarili niya talaga na original na sarili. Yung kauna-unahan niya na labas. Bestseller na siya ngayon, worldwide. At pinupuri siya ng mga science fiction writers all over the world. Nanalo na siya na napakaraming award. May clarification. Sorry. Clarification, they don't explicitly forbid, but it is a norm lang siya in culture. So differ percenter. Okay. Yes, Pero mas scary to if pero ng cases walang accountability for congregation. Sa isang center, theology is practice sa iba't
iba is not. He will also say na may 113 naman sila. Pero that's only scratching the surface of theology. After L113, wala na. Way para matuto unless mag full-time ka like CM or staff or pastor. Tama naman. Hindi naman explicitly pinagbabawal yun. Ano lang siya? Implicit. No? Parang ganun na rin. Oo. Hindi yung parang inuutusan, huwag kayong mag-aral. Kundi, hindi kaya naman ng Iglesia ni Cristo, talagang bawal. No? Parang Roman Catholic lang. Di ba ang Roman Catholic na hindi naman binabawalan? Pero, yun lang. Huwag kayong, kumbaga, dyan na lang kayo, makinig na lang kayo. Yun lang yun. At, yun nga, God is still, working even in these kinds of groups and denominations in Christianity. Wala tayong talagang masabi na maraming naging Christian, even from Roman Catholic Church. That's why we believe in talagang election. There are elect among the different religions of the world. Even from, alam mo, tuwan-tuwa ako dun sa isang nagpatotoo, taga-India, na nagbasa ng Bible. Na-convert siya just by reading the Bible from Hinduism. Sabi niya, yung ibang mga Diyos, hindi totoo. Nabasa ko dito, si Jesus yung tunay na Diyos. Kasi God is convicting, even by mere reading of the Bible. Si Martin Luther, nagbasa lang siya ng Book of Galatians, Romans, di ba? Yun ang talagang nakapag-convert sa kanya into believing that salvation is by grace. Justification is by faith, not by not by yung penance. Penance sa kanila eh. Yung justification, kailangan paghirapan mo. Magbigay ka. Kapo. Offering. So, makikita mo from different, sa Muslim naman, ganun din. Bawal magbasa sa Bible. Ang nangyayari, extra biblical yung kanilang encounter. Kahit it's extra biblical, I believe na still that God still uses even extra biblical na ganun eh. Pero itutuwid sila later eh. Na hindi yun yung si Jesus yung nagpakita sa isa panaginip. Pero ginigising sila nung ganong paraan kasi alam mo kasi ang dealing ng Diyos eh, nakikita ko sa mundo. Pag gusto niyang tawagin ng isang tao, even yung witchcraft, pwede siyang mag-isip eh. Na bakit may power ito? Sino yung mas mataas na power? Di ba? Witchcraft yung kanyang sinasanay kasi wala naman siyang Bible. Pero yung mismong witchcraft, yung mismo ang gagamitin ng Diyos para isipin ng mangkukulam na ibig sabihin kung may power na ganito, na hindi naman kontrolado lahat, may mas powerful dito. Sino yon? Even sa atheism. Yung atheism, nanggagaling ang mga Christians from atheism. Kaya yung kanilang paniniwala na ang gawin lang natin, i-baby natin tong mga to, parang we just be seeker friendly kasi hindi makakilos ang Diyos pagka sinabi mo katotohanan. No. Hindi tama. That's belittling the power of God. Yung maliit mo ngayon, yung kapangyarihan ng Diyos. Yung ang wala pang ang truth na binabasa eh. Ang Diyos di kayang adlangan, yung pang may truth na iyong ibigay. Kaya yung pinakakatotohanan na yun pa nga yung iniiwas-iwasang ipangaral, yun pa nga mismo yung ginagamit lang ng Diyos eh. Ba't mo tatanggihan? Nandito na nga tayo sa mundo ng Kristyanismo. Hindi naman bawal magsabi at magpahayag ng salita ng Diyos. Tapos ngayon, ikaw pa mismo ang magdi-discourage sa iyong kapwa pastor o sa iyong mga denominational members na huwag kayong magturo ng ganito, iwasan nyo. Sila mismo po ang naghumahad lang sa gospel. Yes, that's why Satan is in Christianity. Hindi naman na siya pupunta doon eh. At mandadaya pa sa nadaya na eh. Maski sino, maski sinong mandaraya, ba't ka pa pupunta doon sa alipi mo na? Mapasunod mo na yan eh. Yun ang ginagatasan mo kasi iyon na yun eh. O di pupunta ka rito doon sa mga hindi pa nadaya. At yun yung sa loob ng Christianity mismo kasi may Bible truth, yun ang pipilitin nilang i-twist yung Bible truth.
At para itong grupong ito ng Kristiyano, maging kulto ito. At maagaw niya. Of course, accountable ang mga tao doon. Hindi ibig sabihin, pinahintulot ng Diyos silang maligaw, hindi sila accountable. There are false teachers because there are those who condone and who benefit from them. Kasi yung false teachings maganda sa pandinig. Pupuntahan siya ng makalaman. So, kaya sila hindi naligtas dahil ginusto nila yun eh. Di ba? Galing talaga si Satanas, Kasi, i-create siya ng religion na parang malapit sa katotohanan. Kaya, saan pa kayo? Katulad ng Roman Catholic. Diba? Gumawa sila ng, ng charismatic na Catholic para hindi na kayo umalis. Oh, di ba? Kung gusto niyo sayawan din lang, magsayaw na rin kayo dito. Galing. Tapos itong pastor nito, gawin ko itong joker. O, di ba? Sobrang joker nung pastor doon. Sabi nga niya baka mauna pa ako doon sa impyerno, sabi niya. Huwag kayo maingay, andyan si Cardinal na sa impyerno din. Tuwang-tuwa naman ng mga tao. Di ba? So, ang ginagawa ni Satan, ninonormalize niya ang impyerno. Parang gano'n na lang. Hindi na nakakatakot. Pinagtatawanan na lang ang impyerno, pinagtatawanan na lang ang parusa ng Diyos na darating, pinagtatawanan na lang ang katotohanan. Para manatili yung mga tao na pampered sila na okay na kami. O ba't pa kami maniwala sa iyo? Ay sa iyo ang hirap pa kasi ang daming mga kailangan mong saalang-alang. Ibig sabihin pala, pag ako ay naniwala sa katotohanan, hindi na ako pwedeng maniwala dito. Sa dati ko, sa ribulto ko. Diba? So kaya ang ginagawa ni Satanas, mismong doon sa relihiyong iyon siya, kumikilos para panatilihin na lang ang tao doon. At hadlangan yung mga nagtuturo ng katotohanan. Di ba? Kaya wala siya sa Buddhism, wala siya sa Hinduism. Nasa Christianity siya, si Satanas. Yun yung kalaban niya Yung Hinduism, ano pang kalaban niya doon? Ay puro mga false gods yung mga dinidiyos nila ro. Evil din yun. Evil system. Wala na siyang problema, si Satanas doon. Dayana yun Ano pang gagawin niyang pandaraya doon? Dali na. Tapos na. Tapos na dito ako. Okay, naroon siya ngayon sa mga Pentecostal, Evangelical. Kakita mo, ang PCEC ngayon, dayang-daya na. Nagkaroon na ng, pati ang ibang grupo, sa Badista, may pinirmahan na rin. Opo. Si Pantoja. Tapos pag narinig ni Pantoja ito, tiyak magagalit yun. Ano ba naman itong si Pastor Ramil at Derek? Dating mga abkop yan di ba? Hadlang na hadlang yan sa pagpapalago ng ebanghelyo. Buti nga kasama natin ang Sabadista Biruin mo. Kasi at least, di ba? Malaki ng grupo tayo, ecumenical na tayo. Yun lang pala ang purpose. Di ba? Saka mas malamang na tayo ay pakinggan na ng mga politiko, ng karaingan natin na baguhin ninyo ang sistema. Hindi ganun Grabe. Manatili ka sa katotohanan. Hindi tao ang solusyon o hindi politika ang solusyon sa problema ng mundo. Ang solusyon ay ang pagkilos ng Diyos. Hindi yung pagkilos ng isang organisasyon. Walang magagawa ang kahit anong organisasyon na baguhin ang mundo Ang Diyos lang. Ngayon, ang kanyang paraan ay ang relihiyon. I-boycott natin yung ganito. Hindi pwede. Hindi iyon ang dahilan. Sabi po ni Mark Justin David, I think the right word is, it is walang encouragement to study. Encourage. Dinidiscourage. Pwede gano'n. Implicit lang. Implicit nga. Tama nga yung sabi. Implicit. Sabi ni Brother Jota mo. I heard from one member na lumipat sa ibang church, hindi na daw siya nag-grow kasi same topic, tapos meron din daw sneaker, tapos sneaker pastor culture. Concern pa sa looks at updates sa sapatos. Yes, sa preaching. Totoo yan. Sabi niya lang naman to, gusto ko umatid minsan. Gusto raw niya umatid Totoo naman. Totoo naman talaga na may mga ganoon na yung mas concerned sa fashion. Fashionable na lang na parang pinagmamayabang yung suot, yung gano'n. Kasi nga, culture na lang ng ng pasikatan minsan
parang in tayo sa Yeah, culture, in trending. tayo sa crowd. Kasi nga love lang tayo, dapat yun lang kung ano lang yung mas ikasasaya ng kapwa-tao natin, yun lang ating gawin. Huwag tayong manakit ng damdamin ng iba. Kahit na yung pagtuturo ng katotohanan, nakakasakit yan eh. So kung ano yung in, kung ano yung acceptable, yun na lang ang ating pagtuunan ng pansin. Sa dami-dami ba naman ang dapat ituro? Magturo ka pa ng ganoon? So, Pastor, Makaka-offend, diba? yung ganito mga churches na very welcoming sila, ito talaga ay papatok ito sa generation ngayon, yung woke generation. O patok na patok, salo sa LGBTQ. Oo po. Kasi itong generation ngayon, napaka-hina ng kanilang yung emotional IQ nila eh. Bagsak yung mga yan. Kaya pag na-touch mo yung emotion nila, so, nandyan yan. Talagang dadalo yan. Kaya, enjoy naman sila. Kasi, na-address yun. Pakinggan din natin yung isang karaingan ng isang dating member. And this is what we call yung manipulation sa pagbibigay ng mas malaki. To the point na yung mga members, parang G12 din, na parang hold-upping sabi niya, no? May ganun din pala sa kanila. Hold-upping daw. Yan. To the point, ito ano to eh, I believe hindi ito totoong pangalan niya eh. Siguro hindi naman po. Kasi Helen Lee Mayer, pero taga Philippines, no? 2023 siya. Bago-bago pa lang, na-resolve na dun sa isang tag dyan, forum. Beware, public, especially in the Philippines. Back in 2000, I joined this church in Manila named Victory Christian Fellowship or VCF. And their names in abroad is Every Nation Ministry. I just feel so bad about this church for fooling the public by saying that when you don't give 10% of your income, you will come under God's curse, as recorded in Malachi 3:10. But the worst things here is they never recognize the redemption of Jesus Christ. Because for them, as long as they can they can make money to their members, then that is their very goal. As a matter of fact, many entertainers are giving huge amount of money, and these so-called pastors stay in condominiums and drives luxurious cars. One bad thing that make me feel so bad here is that the leaders as gossiping their members, but they used to encourage that people must not gossip. So sabi niya, parang sila nagtuturo wag mag-chismis, sila naman ang chismoso. They're not walking that. Yun ang ibig sabihin. They treat the members as slave, but once the member becomes good in their doctrines, then they will make this member a pastor to become one of them. Meron pala yun. Pastors here are very arrogant, filthy rich, because they rob their members in modest way. As a researcher, I discovered so many things about the evils of these churches operating globally, especially in the Philippines where the main headquarters is located. But take note that it is founded by an American like myself. American siya. The founder is Steve Murrell. Oh, yes. This story was narrated to me by a former church leader. I had to translate it to English. It's a story of how VCF Lipa started and how positions were stolen from the original church planters. A true story of manipulation, lies, slander, covetousness by the current pastors of VCF. Yan. Meron din, marami siyang kilala. Kumbaga, comprehensive yung kanyang knowledge about VCF. Insider. It's very similar to the story of how Rice Brooks stole the church in Tennessee, Bethel. How Rice Brooks manipulate himself into Bethel, start replacing a lot of key leadership and some manipulating them to become his yes men. It is also a similar story of Phil Bonaso, how his snake Tom. Funny how Lipa Batangas pastors learned and discipled real well by Phil Bonaso and Rice Brooks. Meron na rin palang nangyayari talaga sa leadership group, even sa Maine. Robert started a small group in Batangas City. He met Ever, Illo, and Anthony. The group was becoming a church because of more and more people coming in Batangas. Then some rich people from other churches decided to help and join Batangas. Since the youth ministry in Lipa City failed in not growing because of Louis' leadership, close parenthesis, Louis is the youth pastor of Lipa before.
Louis saw the opportunity in Batangas, so he let go of his youth ministry and start ministering in Batangas. Louis asked Raymond de Guzman, senior pastor of VCF Lipa, that he wanted to plant a church in Batangas. Of course, Raymond agrees. Then slowly, Louis started to invade the lives of the Christians in Batangas. He hired Ilyo and Ever as his full-time staff. Disciples were stolen from the church leaders by Louis. Then rich businessmen thought the elders were like the same as their old church. Since they assumed that position, all of a sudden, the church started to run differently from before. Now people start asking questions about Louis. Even his own staff start to question his leadership inside the church. Sound like the Holy Spirit is making them think on their own. Complaints against Louis started to arise inside the church. Okay, wait. Yun na lang. Wait. It was a setup. Everybody was shocked when Manny Carlos ordained Louis as the pastor of Batangas since they are expecting Robert to lead Batangas. Yeah. Talaga palang si Manny Carlos ang isa sa mga bishop. Kaya pala bishop siya. Inordain yung nangagaw. Ano na ito, leadership issue na to, no? Not doctrinal. Pero yung doctrinal diyan ay yung ang doctrinal diyan yung tithing ulit, no, na pag hindi ka mag-tithes ay susumpain ka. Hindi ka pagpapalain. Kasi yung iba diyan is na lang yan mga internal issues. We don't dwell on internal issues, that's your problem. Leadership problem yan. Pero ang ating concern is yung doctrine. At isa sa doctrine ng typical Pentecostal church ay yung if you don't give your tithes, then God will not bless you. Or worse, He will curse you. Like what Malakay 3:10 says, na ninanakawan mo kasi ang Diyos. So, kaya hindi kanya pagpapalain. Yung reverse, nang bubuksan niya ang dorongawan ng langit pag nagbigay. So, pag hindi binagbigay, isasarahan. Di ba? Sasarahan. So, nakakapag-open pala roon yung pera. Di ba? Wow, Oo, di ba? Parang yung doon sa video, mayroong nag-trigger ng faith. Sige daw, tingnan natin. Pero, yung video. May video ba tayo? Meron po. Sige. Yung unang video, bro. Okay. Yan. Your faith, not the hem. Your faith, not the handkerchief, not the apron. Your faith has made you whole. You see, these aprons and this handkerchief are just faith triggers. We don't put our faith on those faith triggers. We put our faith on the one who does. Yan yung ito. So, parang ang paksa niya dyan, hindi natin nabuo Parang naniniwala din siya dun sa mga bagay na, Yes, yung handkerchief. Faith trigger, parang nagtitrigger ng faith. Yes po. So, the problem is, they still need a trigger. May Diyos na nga Why not just put your faith in the one who can give you what you want, what you wish for or ask for? Pag kailangan pa nung may trigger, hindi nga faith yun. Kasi yung faith, hindi mo kailangan na mag-trigger Kasi walang object. Pag sinabing faith, you don't have any object, kundi ang Diyos lang. Yun ang tunay na faith. Ngayon, kung kailangan mo pa ng parang means para ma-trigger yung faith, ay mas less na ang faith mo. Kasi may dinaanan na yung faith mo And, hindi na focus sa Diyos The thing is that, yung pastor ay siya nagpapastor sa Alabang. Sa Victoria, Alabang, where John Divierte also pastor. Okay. So, yung theologian. Sabi nga ni John Divierte, ayaw kong pakita yung mga paninira niya sa akin ni John Divierte. Na nung magsulat ako about VCF. Nasulat ko yung about CCF. So marahil nagkukwento-kwentuhan yung mga yan. So nagkaisa sila na i-email yung aming CEO. Tapos itong email ni John Divierte, parang may alam siya dun sa email ng mga Tanchi sa akin, yung anak ni Peter Tanchi, si Paul Tanchi. Tapos ang gustong palabasin nitong ni John Divierte, likas ako na parang may slant laban sa mga churches na malalaki.
parang ang pinapalabas, parang naiinggit ako kasi mga malalaking church lang. Parang akala nila, ako ang kusang gumawa ng article. Actually, may nagtanong na members ng CCF at saka ng BCF din. So yung tanong na yon, sinagot ko lang. Ngayon nag-request yung nagtanong na pwede ba kayong gumawa ng isang full-length article about CCF. Kaya ako pinagawa. Kasi sa God Questions, hindi siya likas na parang gagawa ka talaga na sarili mo. Na parang sasadyain mo na wala namang nagre-request, gawan mo. Ang God Questions, mayroong mga insider sa loob niyan. Na may mga pastors pa ng CCF mismong nagre-request na isulat kung ano yung observation. Kaya hindi ako bias doon. Kasi mga CCF pastors din yan na nasa loob na nare-reform. Na ayaw na nila doon sa ganung katuruan na alam nilang sobra, yung mayroong pasobra ba? Na hindi lang objective o na walang personalan. Talaga may personalan na lang, kaya nagtuturo ng tithing para lumaki ang tithes. Si Robert Morris, naisulat ko rin yon. Kasi sinabi rin iyon nung nagtanong, bakit po si Robert Morris nag-preach noon? Hindi ko nga alam na nag-preach si Robert Morris sa kanila eh. Ngayon, sa CCF. So sinerge ko siya, yung sinasabi, siya rin ang nagpo-provide sa akin ng links. Yung mga nagtanong. Ngayon, ang akala ng CCF is parang ako daw ay Maisland, ganyan-ganyan. Hindi. Yun ay galing din sa inyo mismong loob. Hindi nyo alam, may dissatisfied na sa loob nyo. At sila mismo yung nagre-request na totoo po ba talaga yun? Kaya nga noong si Paul Tanchi ay nag-email na, una muna yung social media manager, nagre-request sa aming CEO ng God Questions na kung pwede raw maging co-author noong article ko. Tika, sabi ko naman, bakit naman makikialam kayo? Private entity kami. Di ba? Hindi nyo naman kami sinuswelduhan para, Wikipedia tayo? O di wala na tayong objectivity pagka ganoon na parang lahat naman pala ng isusulat namin dito, co-author na rin ng grupong yon. Di parang ang lalabas, ang God Questions ay bias. Hindi na talaga doon sa seeker ng katotohanan nagsisilbi o nagsiserve, kundi doon sa denominasyon na yon. Kasi wala kaming bayad. We are actually all volunteers. Pag gumawa ako ng article, that's voluntary. Ako ay paid sa pag-translate. Paid ako sa mga paggawa ng videos. Pero doon sa pagsagot, volunteer lang ako dyan. Hindi ako nagpasweldo sa kanila sa aking pagsagot sa mga tanong. I don't receive any compensation by answering questions, no? Especially sa English, hindi ako tumatanggap. So ngayon, ang nangyari, ang daming nag-miss. Mayroon pa nga nagmura sa akin na ng CCF Member sino ka ba? Ano ka ba? Sino ka bang tao? Ano ka ba ang mo? Para tuligsain ang CCF. Tapos may cursing pa na word hindi ko na lang babanggitin. Sabi ko, ganito pang member ng CCF. So, hindi nila ako maanuhan hanggang for 3 years yan. 3 years, unti-unting gusto nilang baguhin talaga. Hanggang sa may tumawag sa akin na ino-offeran ako ng, kung pwede raw ako ma-invite sa isang radio program na pwede daw mag-co-host ng isang program. O ma-invite. Tapos tinanong ko, taga saan po ba kayo? Hindi ko kilala, taga CCF. Yung owner ng station, CCF. Member ng CCF. O ngayon, yung station manager, yung kapatid ang nag-o-offer sa akin. Sabi ko, nako, yan na yan. Kakausapin ako tungkol sa article. Hanggang sa ini-invite mismo ako ng magkape kami ni Paul Tanchi. At copy furnish si Pastor Peter Tanchi. Alam ko, nababasa niya yan. Ngayon si Pastor Peter Tanchi, I have wala akong negative na sinulat sa kanya kasi, diba, nagtuturo pa nga siya ng wala naman negative, kundi yung nabanggit ko lang yung ang tawag diyan parang moral na lang yung yung preaching na theological, more on moralistic preaching. Moralistic preaching. Ngayon nag-series si Pastor Peter Tanchi noong Tulip, di ba? So natuwa naman ako. Tapos sabi nga nila, nare-reform ng BC ang CCF. Mas maganda nga, di ba?
So, ang atin is, we are not, hindi tayo yung akala nila kasi, kaya ko daw sinusulat, kasi daw para daw gusto ko lang siraan, for the sake na siraan, o para ako naiinggit, parang may personal ako na galit. Wala. Kasi yung mga isinusulat ko ay galing din sa membro nila at pastors nila na gusto talagang matimbang ano ba talaga ang katotohanan, ano ba talaga sinasabi ng Biblia. Oh. Ngayon, si Saking mismo, ang unang-unang nag-chat sa amin, ang unang-unang nag-email. Alam mo sinabi ni Pastor Saking, kasi nabanggit ko sa article ko, na totoo naman, kasi may nagtanong nga, totoo po ba yung sinabi ni Pastor Saking, na kaya daw naghihirap ang Pilipinas ay dahil daw hindi nagtatights ang mga membro ng churches. Hindi daw dahil sa mga corrupt government official, as evidence So far, wala na yung video na yon, tinanggal na lahat. Yung mga videos ni Pastor Saking about tithing, tinanggal nila yung mga controversial na may slip of tongue na sinasabi niya na pag hindi kayo nag-tithe, parang may hint na hindi kayo pagpapalain ng Diyos. Alam mo, unang-una niya, nabanggit ko yung pangalan. This certain pastor in the name of Bong Saking, na famous na preacher, na nag-preach, na quote and unquote, na kaya naghihirap ang Pilipinas, ay hindi dahil sa mga corrupt, kundi dahil sa hindi nagtatights. So, medyo masakit yun sa lahat. Siguro yun din ang isa sa dahilan. Bakit nagtanong yung ilan doon? Hindi ko inilagay muna ang pangalan dahil, ba? Oh. Biglang na gano'n na hindi na ako magbibigay ng donasyon. Yung pala, nagdo-donate siya. Hindi naman namin alam. Malay naman namin, nagdo-donate kayo. Wala naman kaming requirement, mag-donate kayo Kasi kusa lang naman yan ang mga website. That's given. Na kung may gusto mo, nakikinabang ka naman. Bakit hindi? Diba? Ibig sabihin, nakikinabang din siya sa God question. Kaya nga. Kaya Actually, ang dami-dami palang taga-CCF na nagbabasa ng God questions. So, kaya nga, ganun sila. Doon nag-aaral sa amin yung mga member, pati mga pastors. Oh. Nagtatanong. Ako nga dati, nagtatanong din sa God questions nung ako ay Bible school student pa Diba? So, no. Kaya nga ako naging staff dahil sabi ko, dito ako magtatanong, hindi bias Talagang sinasabi naman nila kung ano yung totoo. Pero tinitimbang din, sinasabing ito kasi ang sinasabi ng... Kasi ang God questions kasi independent yan, Baptist yan, pero independent. Wala siyang denominational ng Baptist. Independent Baptist. So ngayon, ang nangyari is nabuo article hanggang sa ang daming natanggal. Hinayaan ko na lang. Kasi ang sabi ko nga mag-ingat na lang. Dapat ang lahat ng Kristiyano ay aware na hindi tayo tanggap ng mga katuruan na parang walang question. Na tanggap lang, yun na. Dapat magsuri. Para umanlad naman ang Christianity sa Pilipinas, dapat namang magsuri ang mga Kristiyano. Tawag po dyan sa yung mayroong internal critic. Mm. Dapat talagang kinikriticize nila. Ano ba pinag-aaralan talaga nila. Pero so far, malaking improvement ni Pastor Saking. Talaga. Malaki. Hindi na kasi po ako nanonood ng niya. Hindi ako nanonood pa rin, di ba? Oh. Kasi, ano lang, curious lang ako. Tsaka, kasi maraming nakikinig Kawawa kasi yung mga pagsikat ng pastor, maraming nakikinig. Pag may nasabing mali, di ba, maraming mamamali. Pero nito, siguro mga 2 years ago, mayroon siyang preaching po na tinitiran niya yung taga YouTube. Yung pastor. Si Palyano. Okay, si Saking naman, tinira din niya yung Diskaya, di ba? Diskaya is the limit daw, pagka sa corruption. Diskaya is the limit. Magaling ding di ba, pero yun nga, we must improve not only in Christian living na parang ito na, moral tayo, but we must also improve kung tama pa yung ginagawa natin. Kasi pwedeng akala mo tama, moral ka, pero pag galing sa false teaching, hindi rin yun qualified. Kasi a moral virtue must be in accordance with the truth of the Word of God. Hindi lang basta moral ka lang. Kasi marami namang moral din na tao kahit walang Bible Well, in fact, kahit nga ang mga Singaporean, di ba? Very moral sila sa kanilang governance. Kaya yumayaman, Japan. Pero hindi according sa katuruan ng Diyos, kundi sa kultura nila na polytheistic culture. So, hindi pa rin valid sa Diyos iyon, kahit sila'y mabuting mamamayan. Sumusunod sila sa mga batas ng kanilang bansa. Malinis sa kanilang paligid.
disiplinado, pero hindi Hanggang yun lang. pasado sa Diyos eh. Kasi there's no human morality that can pass the righteousness of God, yung standard of righteousness of God sa mga tao. Kasi kailangan si Kristo, yung morality at yung righteousness ni Christ, not your morality or your righteousness. You must place your full trust and confidence in the finished work of Christ. That's the gospel. So if that is already muddied, na ano na siya, nalabo na yung doktrina ngayon, papura na lang moralistic ang pangangaral, hindi na binabalik dun sa bakit ba tayo na-save. So ang glory na napunta sa tao. Ang trust napunta sa sarili. And that's distasteful. Hindi lang distasteful, no? Kundi that's abomination to God. Kasi wala nang say-sa yung kanyang ginawa para sa'yo. Kaya nga, yun yung ating gusto na lagi na bigyan din na solos Christos. Christ alone. Siya lang yung standard. Sola fide. Faith alone. Sola scriptura. Scripture alone. For the glory of God alone. May tanong po si Wife Drip. Ano po masasabi niyo sa apologist na nasa Alabang? May response. Compromiser. Kasi nagtuturo siya about ano ang mga kulto sa Pilipinas. Pero kasama niya ang G12. Tama. Di ba? Paano mo masasabi na ikaw ay apologist? Kung hindi mo nga maipagtanggol kay Oriel Baliano, yung katotohanan, ay si Oriel Baliano, ang dami ng wrong teaching niyan. Dapat nasasaway niya yun. Dapat hindi niya kaibigan yan. Bakit siya nakikipag-share ng platform kay Baliano? Ang dami-daming mga na pinagtatanggol niya si Baliano. So, compromiser siya. Maganda yung kanyang apologetics ministry, yung The Berean Research, no? BARM. BARM, yung kanya, BARM yung The Berean Apologetics Research Ministry. Ang kanyang, nagtatago pa siya sa pangalang Justin Merter. Ba't kailan mo pang magtago? Huwag kang matakot. So, ikaw na yan, Jun de Vierte. Ngayon, kung talagang ikaw ay apologist, huwag kang magtago. Ang mga apostles, hindi naman nagtago sa pangalang iba eh. Saka si Justin Martyr, hindi po siya nagtago. Si Justin Martyr, naging martyr talaga. Yun ang talagang totoong martyr. Hindi lang apelyido. Hindi lang tawag, martyr, di ba? Dapat, kung apologist ka, lumabas ka sa open, labanan mo ang mga maling katuruan sa BCF, gaya noong yung apostolic ministry. Kasi kinikilala ng BCF na apostol si Steve Murrell. At nakalagay din nga sa bio nila bio ni Steve Murrell na may apostolic ministry siya, anointing tapos yung mga prophet nyo, sila Jane Hammond. Bakit hindi mo i-rebuke na kung puro false prophecy naman ang pinagsasasabi? Pag may tumama, yun ang ina-highlight nyo. Di ba? O kung totoo na ikaw ay nasa katotohanan, bakit hindi mo mapasinungalingan yung pinagsasasabi ni kaibigan mo, ni Baliano? Kilala na si Oriel Baliano sa buong Kristyanuhan sa Pilipinas na isa siyang false teacher. Marami na nainis sa kanya. Mga umalis na nga sa G12. At tinaamin nga niya mismo na siya ay mukhang pera. Ba't hindi mo siya sawayin, no? Bakit ka ganyan? Kasi ang dami-daming controversies noon ni Baliano. When it comes to leadership, money, yung treatment niya doon sa mga miyembro, may dinidemanda pang miyembro ng libel, di ba? Ba't hindi niya matira? Ba't di niya matira yun? Ba't ako ang titirahin niya at ang pantira niya, hindi daw ako marunong managalog. Parang gusto niyang palabasin sa mga email niya, tanggalin ako sa God Questions. Parang mayroon ng ganoon silang sa akin threat na tanggalin ako as staff ng God Questions. Sabi naman ng aming CEO, mas trusted naman niya ako kaysa sa mga ito. Kasi hindi naman ako basta naging background investigation sa akin. Tried ka po. Tried and tested naman nila ako na I'm not compromising the truth. Yun lang talaga ang aking issue, kaya nga ako sumali sa God Questions. Because nakita ko ang God Questions ay hindi nagko-compromise. Tapos ngayon, magko-compromise ako.
Ngayon, kung mayroong mga sulat ako na mga ganoon, ay that's coming from your own group, your own fold. Kaya ako nakapagsulat. May mga nagtanong. Kasi nagtatanong, kaya nga got questions. Oo, kaya nga got questions, di nyo alam naman yung aming ministry. May nagtanong eh. Hindi naman kami yung we answer ministry lang. Parang, we research ministry. Research ministry lang. Hindi kami barm. Hindi kami barm. Kayo ang nagre-research. Although, ang mga sagot namin, nire-research namin. Ang bintang sa akin ni Justin Martyr, ni Jod de Vierte, kulang daw ako sa research. So, ang ginawa ko, iniharap ko sinali ko sa aming chat si David Chan. Ang isali dito. Yes, pastor. Ako mismo titistigo sa mga maling katuruan nila. Dahil ako'y dating pastor ng BCF Cebu. Minister. Oh, yun. Natakot yata, hindi na nagtuloy eh. Tapos sabi niya sa akin, hindi daw ako marunong managalog, yan yung niyang paninira. Ako pure Tagalog, paano hindi ako marunong managalog? Dapat na-research muna ako po yung Infanta Quezon, doon ako lumaki at doon ako nag-aral. Doon ako nagkaisip. Tagalog talaga. Kami po taal na Tagalog. Tapos sabi pa niya daw, tulad daw ng salitang, nag-imbento ba siya na baka hindi ko kayang Tagalogin? Katulad daw ng existence, wala daw Tagalog. Di sinagot ko, sabi ko, existence lang, di mo pa alam ang Tagalog. Siya mismo, hindi lang. Pag-iral yan eh. Dami-daming Tagalog ng existence eh. Pagkakaroon, pag-iral, o bakit? Ikaw hindi mo alam, Bisaya siguro yun. Hindi marunong managalog ng malalim. Doon ko nalaman na siya hindi marunong managalog ng malalim. Magaling siya mag-English. Magaling naman din siyang mag-explain. Kasi ako din naman, reader din naman ako ng Barm eh. Maganda naman ang mga articles niya about, halimbawa, Jehovah's Witness. In fairness naman. Hindi, talagang magaling naman siyang writer. Ang problema ko is, talagang palyado ang theology. Sorry. Sorry lang. Talagang hindi tama ang marami sa kanyang pananaw. Kasi likas nga siyang Pentecostal din eh. So, charismatic eh. So, wala akong magagawa doon. Mali talaga yung kanyang maraming theological persuasions, yung mga stand niya on many different issues or on many issues of Christianity. Hindi siya makapanindigan. Meron pa ring mga ganyan, apostolic ministry, prophetic. Continuationist siya. Hindi lang siya yung may continuationist na cautious gaya ni John Piper. Siya is talagang full-blooded continuationist. Katulad po niyan yung last video na binabanggit niyan mayroong mga apostolic gifts na natapos na, katulad nung pagba ng apoy. At yung iba pang mga mga gifts. Pero yung tongues still exists today. So, sa kanila, sa BCF, sa Alabang. Yun. Kaya nga, we respect them as fellow Filipinos. We respect you as fellow human beings. Hindi ibig sabihin kami ay nagtutuwid ng in-express namin ang katotohanan na alam namin yun ang totoo. Hindi namin kayo nire-respeto. It's just part of our freedom. We have freedom of speech. We have freedom of religion. And you also have your own freedom. You are free to also criticize me. So wala namang problema doon. Pero let the scriptures be magnified. Let be the truths be brought out. Hindi yung ating sarili, hindi yung ating sariling pananaw. Yes po. Patunayan natin sa salita ng Diyos kung totoo ba talaga o hindi yung ating pinaniniwalaan. Kasi ang dami-dami ng mga false prophecy, no? Sila Cindy Jacobs, sila magkakaibigan yan eh, sila Jane Ham. Nag-prophesy about Eddie Villanueva, di ba? Kaya nga, Pastor, na mananalo siya as president, pati si Cindy Jacobs eh. Pero pinapaniwalaan pa rin nila, pinagtatanggol pa rin nila hanggang ngayon yung mga taong yun. O, di ba? Na totoo sila. Paano nga maging totoo? It takes only one false prophecy to make a false prophet. Isa lang eh. Hindi pwedeng dublihin pa. False prophet ka na at pwede ka nang hindi pakinggan. Yun ang sabi ng salita ng Diyos. So mas papakinggan ko ang salita ng Diyos at paniniwalaan ko na false prophet sila. Sila may mga resident prophets pa. Wow. O di ba? Parang yun ang kanilang inaasahan na
nakukunan ng impormasyon, eh sana nahulaan nila yung lindol sa Cebu, yung lindol sa Bogo. Di ba? Buti pa yung iba, nahulaan yun eh. BBM daw po yun eh. Hindi naman hula yun eh. Baguio. Acrostic yun eh. Binuo lang. Acrostic. Ay, di pala hulaan. Hindi nula eh. Matalino. Oh, hindi, may political color. Kasi tayo ayaw natin ng makipolitika eh. Dahil nga tayo ay susunod lang tayo sa kung ano yung ginagawa ng Diyos ngayon. We respect our authorities as long as God still allows them to be in position. Bagaman tayo po ay may nagbuboses din tayo. Kahit may boses tayo, but we just let God remove them from their office. And kung talagang, ayun nga, vox populi na, wala tayong magagawa kundi sumunod sa boses din ng Diyos yan. Pag ang Diyos na mismo ang nagsabi sa tao, tanggalin nyo, wala tayong magawa pag nag-people power. Okay. Siguro, may tanong pa ba? Kung wala na, ay magpaalam muna tayo. Ayun. May video pa ba sa akin? Wala naman. Meron daw. Web, facebook.com, share. May link na sa inyo. Bakit? Yun pa ba yun? Sabagay, hindi naman yung topic natin. Next week, tatalakay naman natin CCF. So, ngayon po, hindi namin po kayo sinasabing kayo ay hindi tunay na Kristiyano. Hindi ko sinasabi si John Divierte, hindi tunay na Kristiyano. That's beyond my judgment. Because baka sabihin mo, ikaw nag-aano ka na ikaw ang ang nakakaalam ng sitwasyon ng spiritualidad. Hindi po. Ang sinasabi lang namin is marami kayong kamalian. At kung maraming mali ang isang grupo ng pananampalataya, magugulo kayo at ang buhay ninyo ay nakasalig sa mabuhay na pundasyon. Darating ang panahon na kayo ay manghihina pag kayo ay naandyan sa ganyan na katuruan. Wala kasing sovereignty. So, nasa inyo kung ano ang desisyon ninyo. Manatili ba kayo dyan? Nasa inyo rin. O maghanap kayo ng isang iglesia kahit hindi kami na parehong nagtuturo ng sovereignty ng Diyos. At yun lang ang saligan ng pananampalataya kung ano lang ang kapangyarihan at inalaw ng Diyos ngayon na i-practice sa iglesia. At dapat, ayon sa salita ng Diyos, ang paraan ng pagsamba. Hindi seeker-friendly. Walang seeker-friendly sa Bible. Walang ganun sa Bible. Kaaway lahat ng Diyos paano maging seeker-friendly siya? Lahat nga ay kinapupuutan ng Diyos. Paano naging friendly ang Diyos? Susuyuin mo pa yung... Ano yun? Di ba? Susuyuin mo yung buong panahon nila, inaaway nila ang Diyos. Ayaw mong ma-offend kahit isang beses dahil ayaw mo silang matisod dahil pag sinabihan mo ng katotohanan, baka hindi. Hayaan mo sila. Kung ayaw nila ng katotohanan, as long as you have spoken about the truth, so that let them go away kung ayaw nila doon. And if they are elect of God, God will regenerate their spirit so that they will turn to God. Di ba? And they will serve God. Kaysa doon sa iniiwas-iwasan mo, pagkatapos ikaw naman pala ang may gusto na sila mas ibaligtas kasi may benefit ka, kaya mo gustong punta sa church. Yun lang. Business lang pala yun. Naku, hindi po business ang church. Huwag niyong gawing business. Huwag kayong magpayaman sa tithes and offerings ng membro. Hindi po yan ang source ng kayamanan. Pinagpapaguran po yan, hindi sermon-sermon ka lang. Pag di ka nagbigay, susumpain ka, may pananakot ka. Paano yan? Spiritual blackmail? Babagsak ka na sumpa. Biro mo, susumpain ka, ay magbibigay nga talaga, pero out of fear. Saka out of yung reward system, baka pagpalain Palain kabaliktaran ng sumpa. So, nangyayari, you are twisting God's word, and that's not, hindi yan katanggap-tanggap, acceptable. And that's not acceptable to God. So please stop from practicing false practices and teaching false teachings. So, paalam na tayo. Sige po, kami po yung magbabalik sa Webes. Ganun ding oras, alas 8. At Pastor. Okay, sige. At mapaalam muna tayo. At hanggang sa muli, ito po ang The Narrow Gate. And we are the Cult Busters. God bless you all and good night.